Ayan mga kabanat, magandang hapon po sa ating lahat. Kung sino-sino na ho yung ginamit nila para siraan si Senator Bongo. Ngayon, attorney na naman mga kabanat. Siguro mahal yata ang bayad nito dahil attorney. Dalawang attorney na ho yung ginamit nila para siraan si Senator Bongo. Puro naman lang ho, walang laman. At pabalik-balik lang po yung mga akusasyon. Wala naman pong mapakitang ebidensya o katibayan nga si Senator Bongo ay umabag sa batas o kasali sa ghost project na yan nga sinasabi nila, no? Ayan, pakinggan po natin mga kabayan itong attorney na ito, kanyang pahayag. Ngayon po ay susuriin natin ang mga alegasyon tungkol kay Senator Bongo at ang kanyang posibleng pagkakaugnay sa mga anomalyang proyekto sa pagkontrol ng baha sa ating bansa. Oh, ayan, attorney ha. Una-una pa lang ay nagsisinungaling ka na kung ano-ano na sinasabi mo. Hindi ho flood control ha, yung project na nakuha ng CLTG Builders dito sa Davao City. Kundi ho infrastructure ha. Yan. So, titingnan natin bakit nakakuha ng malalaking kontrata yan mula sa DPWH. At di umunoy nakuha sa pamamagitan ng joint ventures. Kasama si Sara Diskaya. Joint venture project sila dyan. Sa Davao nag-umpisa yan. So, medyo kahina-hinala yung mga proyekto na yun. No? Joint venture, Diskaya at ang pamilya Go na lumakas ang negosyo pareho nila nung simula ng 2016. So, tingnan natin yung conflict of interest. Yung pagkawad kasi ng kontrata ng DPWH sa ama at kapatid ni Bongo ay ito yung magpapataas ng alalahanin sa posibleng salungatan ng interest or conflict of interest. Ito ay mahalaga sapagkat si Bongo ay ma-impluwensya na personalidad sa pagkawad ng mga kontratang ito. He cannot deny that na very influential siya, lalo na noong 2016 hanggang 2022. So, tingnan natin yung kaugnayan ni Senator Go kay Pangulong Duterte. At ang kanyang posisyon bilang isang senador, siyempre, ay maaaring lumikha na isang kapaligiran kung saan ang mga ahensya ng gobyerno ay maaaring makaramdam ng pressure na paboran ang mga interes ng negosyo ng kanyang pamilya. Oh, attorney, lumabas mismo sa iyong bunganga nga nakuha itong project na to sa joint venture ng mga Diskaya at CLTG Builders, no? So ang ibig sabihin yan, sinabi mo pa sa pagmamay-ari ng pamilya Go. O ito po yung pagmamay-ari ni Desiderio Go, no? Na ama ni Senator Bongo. At sabihin mo kung impluwensya ang pinag-uusapan, pinaliwanag na ho yan ni Senator Bongo na hindi ho siya nakikialam sa negosyo ng kanyang pamilya. 24 years old pa lang po siya ay naninilbihan na siya kay Mayor Duterte. At kabilin-bilinan niya nga kung may gumamit ng kanyang pangalan para sa mga proyekto ng gobyerno ay i-deny po, wag tanggapin, no? Dahil iniiwasan niya ho, may delikadisa ho siya. Ang lahat lang ho ng mga akusasyon nga binabato nyo kay Senator Bongo ay puro kasinungalingan lang po, no? Ako po'y maniniwala at ang taong bayan po'y maniniwala kung may mapakita kayong basihan nga may ghost project sa CLTG Builders, no? Kahit po ikukunik nyo pa si Senator Bongo sa CLTG Builders na yan, no? Wala rin ho kayong mapakita, no? Nga ghost project nga natanggap dito sa Davao City ng CLTG Builders. Lahat po tapos napakinabangan na ho ng ating mga kababayan dito sa Davao City ang mga project ng CLTG Builders. Wala pong substandard, no? Pero kung may mapakita kayong ebidensya, no? Yan ho ay makapagsasabi nga totoo ang mga akusasyon nyo. Pero kahit kailan 2019 pa po itong issue na ito hanggang 2021 ni-recycle nyo, binabato nyo pa rin, tinitira nyo, sinisiraan nyo Senator Bongo at ang administrasyong Duterte hanggang ngayon 2024 gustong-gusto nyo rin ibalik na naman yung issue pero wala kayong maipakita nga ebidensya o katibayan nga may substandard o may ghost project ang CLTG Builders, no? Pero kahit walang koneksyon si Senator Bongo dyan, no? Hindi siya nakikialam sa negosyo ng kanyang papa dahil pinipilit nyo, pakitaan nyo kami ng ghost project para kami po'y maniniwala sa inyo.